Amen. Praise the Lord. Magandang araw po sa bawat isa. Naniniwala po ako na tayo po ay kinatagpo ng Panginoon ngayong araw na ito. Inihanda ng Panginoon ang ating mga puso para po sa ating pag-receive, sa ating pong pagkain ng kanyang napaka-nutritious, napaka-makapangyarihang salita. Hindi lamang po sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi yung mga pang-araw-araw na kinakain ng ating mga katawang panlupa. But sabi ng Panginoon, sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Of course, nanggagaling sa kanyang salita. At ngayong araw po na ito, naniniwala po ako na handa na ating mga puso. I believe na natutulungan tayo ng Panginoon na ma-receive ito, manguya ito ng maigi, at magiging pagpapala ito sa ating buhay para maging pagpapala rin tayo sa iba. So praise the Lord. So dito po mga kapatid, pinag-uusapan natin, paano natin i-deal itong emotion na ito. Ang emotion na ito ay kayang diktahan yung ating nararamdaman at kaya netong magkaroon ng impact or influence dun sa mga nangyayari sa ating buhay, sa ginagawa natin araw-araw. So napaka-powerful nito. Your emotion can make or break you. Alam niyo po ba mga kapatid na hindi lahat ng tumatawa ay tunay na masaya. Hindi lahat ng masagana ay tunay na masaya. So hindi porket nakakatawa yung mga tao, talagang nandoon na yung nai-enjoy. Hindi lahat ng tumatawa nai-enjoy nila ang kanilang buhay. Of course, isa rin siyang indication na nai-enjoy ng buhay ang isang tao, but natuklasan na po yan ng maraming mga pag-aaral at alam po natin yan na minsan itinatago lang ng isang tao yung tunay na yung pait na kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng pagtawa, ng paghinti. Of course, okay yan. Kasi nga, manifestation naman talaga siya ng enjoyment. Pero minsan, pilit na dinadaya ng isang tao, dinadaya ng mundo ang tao na kapag ikaw ay sagana, talaga na-i-enjoy mo ang iyong buhay. At alam nating lahat na maraming nagsabi na tad sila ng mga material na pagpapala sa kanilang buhay, pero napakalungkot nila. Pero hindi nila na-i-enjoy ang kanilang buhay. Sinabi nga nila, baka sumpa daw yung mga pagpapalang nasa kanilang buhay. Tingin ko hindi naman, baka hindi lang nila alam kung paano mag-enjoy sa buhay. Kaya nga napakaganda nitong pag-uusapan natin kasi kahit natadtad ka ng mga kaibigan, tadtad ka ng mga material na bagay o anumang mga bagay na meron ka ngayon, pero hindi mo mai-enjoy yung buhay mo. So paano mo mai-enjoy yung buhay mo habang ikaw ay nabubuhay? Alam niyo po, someone said that our time to enjoy life is often wasted when we are still young or energetic. Alam niyo po ba yung time natin para ma-enjoy yung buhay, alam niyo po daw po, sinasayang yan tao habang siya ay bata pa at habang siya ay energetic pa. Kasi yun yung panahon na, alam mo yun, na mas talagang pwede talagang ma-enjoy yung buhay, kaya lang doon nagtatapon ng buhay ang mga tao. Sinabi po sa Bible in Ecclesiastes chapter 3, di ba? Alam naman po natin that there is a time for everything and a season for every activity under heavens. So there is a time for everything. May season daw po ito mga kapatid. So may mga seasons sa buhay natin na i-expect mo, hindi ko na masyadong magagawa ito. At may mga seasons naman sa buhay natin na mas mataas yung level na magagawa ko pa ito. Kaya nga, kung babasahin natin yung chapter 3, verse 4, a time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. Kinakailangan ma-identify mo siya. At kapag nasa time to be happy ka, o kaya a time to weep ka, or nasa time ka ng pag-laugh, nasa time ka ng pag-mourn, nasa time ka ng pag-dance, pag hindi mo na-identify kung ano ang gagawin mo dun sa season na iyon, kapatid, you will miss a lot in life. May season yan. May time ito. Kaya pala, kahit meron na itong bagay na ito, bakit hindi mo ma-enjoy yung buhay mo? Kasi nga hindi nalaman na may kanya-kanyang season yung buhay ng isang tao. Maybe hindi niya napaghahandaan. And sadly, by the time we learn to enjoy our lives,
we have too many responsibilities. Tad-tad na tayo ng mga responsibilities o kaya hindi na natin magawa pang maging masaya o mag-enjoy kasi nga, dun ka palang natuto. Of course, kahit paano, siguro. Kaya lang sayang na maximize mo sana yung season na na-enjoy mo yung buhay mo. Kaya nga ngayong araw na ito, mga kapatid, ang tanong, paano ko ba i-enjoy itong buhay na ito? How to enjoy life to the fullest. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. And today, let us discover the anatomy of enjoyment. Ano ba yung pattern nito? Ano ba yung structure ng enjoyment? Aniwala kapatid, i-share mo itong napapanood mo ngayon sa mga kaibigan mo, sa mga taong kakilala mo, naniniwala ko katatagpuin ka ng Panginoon at yung mga taong ito at magiging pagpapala sa atin ito. Itong salitang ito na ating mapapakinggan ngayon, itong salita ng Diyos na ating pag-aaralan, magiging pagpapala ito sa iyo at magiging pagpapala ka rin sa iba. Share this link right now. At naniniwala ako na kakausapin tayo ng ating Panginoon. Let us discover the anatomy of enjoyment. I want you to open your Bible with me in Ecclesiastes chapter 11, verses 7 hanggang 10. Ecclesiastes chapter 11, verses 7 through 10. Ito pong passage na ito, mga kapatid, ang dami ko pong nabasang mga commentaries na ito ay advice daw para sa mga young people. I beg to disagree. Hindi linaw naman, hindi lang ito para sa mga bata, kundi para rin sa mga may edad na pero may kakayahan pa na magawa ang isang bagay, may kakayahan pa na mag-enjoy. So advice ito for young and old. Ecclesiastes chapter 11 verses 7 hanggang 10. Verse 7, light is sweet. How pleasant to see a new day dawning. When people live to be very old, let them rejoice in every day of life. But let them also remember there will be many dark days. Everything still to come is meaningless. Young people, it's wonderful to be young. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do. Take it all in. But remember that you must give an account to God for everything you do. 10, so refuse to worry and keep your body healthy. But remember that youth with a whole life before you is meaningless. It's meaningless. Again, let's discover the anatomy of enjoyment. So, title po nitong pag-uusapan natin ngayon is Anatomy of Enjoyment. Ano ba yung structure nitong enjoyment na ito? Ano ba yung pattern ng enjoyment na ito? Paano ko ito magagawa? May anatomy, kapatid, ng enjoyment at dito matututuhan natin ngayon, araw na ito. So, how to enjoy life to the fullest? How to enjoy life to the fullest. Ulitin ko, hindi lahat ng sagana ay tunay na masaya. Hindi lahat ng may sagana ay na-enjoy nila ang buhay nila. Hindi lahat ng nagagawa nila ang gusto nila ay ma-enjoy nila ang buhay nila dahil merong pattern ito. Dahil merong structure ito. Kaya pala nasasabi nung iba, ang lungkot ko pa rin. Buong buhay ko, hindi ko na-enjoy ang buhay ko. Pero yung iba, hindi naman tumagal, pero na-enjoy nila ang buhay nila. O kaya naman, hindi naman sila kapareho ng estado sa buhay, pero na-enjoy ang buhay. Kasi nga, merong kapamaraanan para ma-enjoy natin ang ating buhay. How to enjoy life to the fullest. Number 1, in verse 7. Gusapan natin ito, 4 na bagay. Paano mo may enjoy yung buhay mo to the fullest? Number 1, verse 7. Light is sweet, how pleasant to see a new day dawning. Sabi dito, light is sweet. How pleasant to see a new day dawning. So number 1, how to enjoy life to the fullest. Number 1, appreciate each day. Pag hindi ka marunong mag-appreciate, di mo may enjoy ang buhay. Kasi may mga bagay sa buhay na hindi ka appreciate. Pero, meron namang mga bagay na it's up
to you kung makikita mo yung beauty, kung makikita mo yung blessing doon sa sitwasyon na yon. At sabi dito, light is sweet. Appreciate each day. Dalawang bagay mga kapatid ang ibig sabihin nito. Number one, it means that look at the brighter side of life. Look at the brighter side of life. Tignan niyo po. Light is sweet, how pleasant to see. The new day. Dawning. Light is sweet. So, tanda natin, of course, hindi lang puro light ang buhay, may darkness din. Kaya lang, baka puro darkness ang nakikita mo, hindi mo nakita yung light. How pleasant to see. Look at the brighter side of life. Sabi sa ibang translations, light makes people happy. It is good to see the sunrise in the morning. Bakit may sunset? Pero baka puro sunset na lang nakikita mo, pero ang bira naman. May sunrise din. Look at the brighter side of life. In fact, mga kapatid, yung light is sweet dito. Yung sinabi di ba dito, light is sweet. Ito po ay Hebrew expression. Para sa kanilang, ibig sabihin, life is good. Mahirap naman kasi nakikita mo, puro bad lang sa buhay. Tandaan po natin mga kapatid, always remember this, brothers and sisters, hindi lang negative ang nag-i-exist sa mundo. May mga positive things din. So kapag nakita mo lang lagi paglubog ng araw, teka lang, baka hindi ka na nagigising. O baka hindi mo natahasang tinitingnan na may bagong umaga sa iyong buhay. You have to appreciate each day. Look at the brighter side of life. Light is sweet. Baka puro darkness na lang ang nakikita natin. Na-in-love ka pa ba? Kapag yung umaga pagising mo, sinabi mo, wow, grabe, may bagong umaga ako. Pera. Lord, salamat po dahil meron pa rin ganito. Look at the brighter side of life. Tama, may mga, kukumpletuhin natin ito mamaya, niwala kayo. Hindi, napaka-balance nitong statement dito. But learn to appreciate each day. Pangalawa, learn to enjoy every day you are alive. Una, look at the brighter side of life para ma-appreciate mo ito. Hindi mo kasi ma-appreciate yung bawat araw ng buhay mo kapag hindi mo intentional na tiningnan na meron palang brighter side ang buhay. Kaya how pleasant to see. Be intentional. Look at the brighter side of life and learn to enjoy every day you are alive. Yes, it is good. Yes, life is good. And to live to see another day is a blessing. Again, life is good. And to live to see another day is a blessing. Indeed, we must always be reminded that every gising is a blessing. Every gising is a blessing. Kaya nga, mga kapatid, it is good to see the sunrise in the morning. Sabi sa New Living Translation, sabi sa verse 8, when people live to be very old, eto naman, kaya nga sa panahon na hindi lang bata, kundi sa panahon na kaya mo pang magawa. Yung mga bagay-bagay, kaya mo pa bang ngumiti? Kaya mo pa bang makakita ng mga magagandang bagay sa buhay, hindi lang yung pangit? When people live to be very old, let them rejoice in every day of life. Learn to enjoy every day you are alive. Kaya nga po someone said, give your life a gift of 5 minutes of contemplation in awe of everything you see around you. Go outside and turn your attention to the many miracles around you. Subukan mo kapatid, imulat ang iyong mga mata at tingnan naman yung mga magagandang nangyayari sa iyong buhay. Tignan mo naman na kung saan buhay ka pa. Kung ikaw ay naghahanap ng pagpapala ngayon, kapatid, at napapagod ka na kahahanap kung ikaw ay blessed, kapatid, baka nakapikit ang iyong mata at hindi na natin na-appreciate yung isa sa pinakamalaking blessing na meron ka. Nakakarinig ka pa, ngayong araw na ito, nakakahinga ka pa, nakakasamba ka pa, gumising ka pa. Indeed, every gising
is a blessing. Learn to enjoy every day you are alive. Kasi hindi mo na mai-enjoy pag patay ka na eh. Ba't hindi mo i-enjoy ngayon? Una, of course, look at the brighter side of life. I-enjoy mo yung bawat araw. Kaya nga itong 5-minute a day regimen na ito of appreciation, alam niyo mga kapatid, tutulungan tayo nito na hindi lamang mag-focus sa mga pangit na nangyayari sa ating buhay. Kapag pre-practice natin itong 5-minute a day regimen na ito na pag-appreciate, may enjoy mo yung buhay kasi hindi ka, of course may nakakainis, pero may nakakagalak din. Sa buhay, appreciate each day. Kapatid, na-appreciate mo pa ba yung magagandang bagay na nangyayari sa iyong buhay? Remember, any appreciation is a great moral booster. Ibuboost nito yung moral ng isang tao kapag marunong kang mag-appreciate. When you arise in the morning, give thanks for the life and for the joy of living. Give thanks for the life and for the joy of living. Alam niyo po, isa sa mga araw-araw na lagi kong panalangin, Lord, thank you for another day. Thank you for, talagang napapansin ko, laging hindi pwedeng lumalabas sa bibig ko tuwing umaga to. Ngayon ko lang napansin, araw-araw ko palang ginagawa yun. Lord, salamat po sa bawat umaga, sa umagang ito. Thank you, Lord, for the opportunity to live again. Thank you, Lord, for the opportunity to be blessed by you and to be a blessing to others. Lord, salamat sa hininga. Salamat, Panginoon, sa buhay na meron ako. Talagang hindi siya nawawala sa akin. Kapatid, if you see no reason for giving thanks, the fault lies only in yourself. Pag wala kang nakita araw-araw na rason para magpasalamat at i-appreciate yung mga bagay-bagay, problema mo na yun, kapatid. Dahil hindi mo nakita. Alam mo ba na maraming mga tao na nanalangin na sana sila nasa kalagayan mo ngayon? Sana nakakahinga pa sila maayos. Na sana nakakabangon pa sila. Na sana nakakakain pa sila ng maayos. Kapatid, problema na yan ng isang tao. Pag hindi mo pa na-appreciate yung bawat araw na dumadaan sa iyong buhay. So kaya sinabi dito, it is good to see the sun rise in the morning. It is good to see. Be intentional. Kapag ikaw ay nag-appreciate ng iyong buhay. May yung palang kapatid, umpisa pa lang to sa anatomy ng enjoyment. Appreciate each day. Look at the brighter side of life. Learn to enjoy every day you are alive. Pangalawa, verse 8. When people live to be very old, let them rejoice in every day of life. But, eto na. Let them also remember, there will be many dark days. Everything still to come is meaningless. How to enjoy your life to the fullest? Number 2, anticipate the dark days. Paano ko may enjoy yan? Tama, kapatid. Hindi nagkamali ito. Hindi nagkamali ang Diyos na nilagay ito dito. Hindi ka lang mag-a-appreciate ng mga panibagong araw na darating sa iyong buhay. Sa araw-araw na nararanasan mo, you have to anticipate the dark days. Maraming hindi nag-enjoy sa buhay kasi hindi naghanda. Hindi nila in-anticipate ito. But let them also remember there will be many dark days. Kapatid, huwag ka namang mabulag sa katotohanan na may mga dark days sa buhay ng bawat tao. Diba? Kung may sunrise, may sunset. Kung may morning, di may night din. Dark days na binanggit dito, ibig sabihin nito, times of extreme misfortune or difficulty. Extreme misfortune or difficulty, ito yung dark days dito. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid? How can we anticipate the dark days? Number 1, prepare for difficulties. Kailangan paghandaan mo yung difficulties na yan. Why? Kapag hindi mo pinaghandaan ang kahirapan, palulungkutin ka niyan. Pag hindi mo pinaghandaan ang kahirapan, palulungkutin ka niyan. Kaya nga sinabi ng DBS Singapore, when you're young, fit, and full of drive, it's easy to think that it will never happen to me. But this is the myth
of invincibility. Pag sinabi mo, kasi pag malakas daw ang isang tao, nakakahinga pa siya ng maayos, sasabihin ng tao, it will never happen to me. Yung mga misfortune na yan, yung mga extreme difficulty na yan, it will never happen to me, but this is the myth of invincibility. Lalo na yung mga Christians, yung mga extreme, sasabihin ito. Ibig sabihin ng invincibility, you think that you are too powerful to be defeated or to be overcome. Parang ang tingin mo, parang, alam mo yon, mayroon kang proof parang hindi ka tinatablan. Kapatid, yung sasabihin, kakalabaw lang daw tumatanda. Alam ko naman, naintindihan ko yung ibig sabihin nila doon. Pero mga kapatid, tatanda at lilipas din tayo. Hindi ka pa nga matanda, makakaranas ka na ng mga pagsubok sa buhay. So hindi mo kinakailangan na i-deny yung mga bagay-bagay na kung saan reality naman, don't deny the reality na darating itong dark days na ito, but let them also remember. So dapat nag-a-appreciate ka ng mga magagandang bagay sa buhay, but learn to anticipate the dark days. Prepare for difficulties. We live in unpredictable world these days. Thus, there are many legitimate reasons to prepare yourself for those unannounced curveballs. Ang daming mga unpredictable na bagay na pangyayari sa mundong ito. Wala yan, pandemic na yan. Yung libo-libo na namamatay, nadadal. Wala yan, pero nung milyon na, tinanggap na katotohanan lesson na to sa bawat bansa o sa bawat individual. Na dati, ang pinapaghahanda lang sa emergency fund, 3 buwan. Ngayon, hindi na po ganon. 6 months to 1 year. Kasi yung iba, pag tama ng pandemic, ay pambihira, ubos. Ako nakahanda eto mga kapatid, I will be honest with you. May nakahanda akong emergency fund at that time. Unti-unting nauubos kasi nga 3 months Sa bawat bansa, sa bawat tao, matuto na tayo dito. Prepare for difficulties. Ngayon yung mga bansa na may emergency fund sila ng pang 100 years old, sila yung malungkot man pero masaya dahil sagana pa rin. Kasi nga pinaghandaan ng matatalino nilang mga leaders. Dahil may mga naghanda at that time, wala pang pandemic na nangyari. Yung iba, 5 years na. Pambira, lofet. 5 years na emergency fund. Hindi pwede mga kapatid maniwala tayo dito sa invincibility. Myth ito. Prepare for difficulties. Kasi darating naman talaga. So magiging masaya ka ngayon. Kasi napaghandaan mo pangalawa. Ito malupit. Prepare for death. Verse 8. Doon ka magiging masaya? Yes. Verse 8. You should enjoy every day of your life, no matter how long you live. But, remember that you will die. And you will be dead much longer than you were alive. And after you are dead, you cannot do anything. Brothers and sisters, hanggat namumuhay tayo sa kasinungalingan, ay hindi tayo mag-enjoy sa buhay. Reality will always hunt you. Prepare for death. Hindi ako mamamatay. Sino nagsabi? Diyos ka ba? Diyos ka, sinabi. Na mamamatay ang tao. May dark days. Yung dark days na ito, combination na ito ng difficulties and death. Ang sikreto para mamuhay ka sa takot at lungkot ay huwag pansinin ang mabigat na katotohanan. So we should prepare. Kaya nga may insurance na tinatawag. Should prepare. Kaya nga may kasabihan that you don't buy life insurance only because you are going to die. But because those you love are going to live. Kuha natin. You don't buy life insurance only because you are going to die. But because those you love are going to live.
prepare for death. Maybe ikaw, pinagbabaliwala mo. Pero nung nawala yung isang tao na baon sa utang yung mga kamag-anak niya, nagkautang-utang. Ang hirap mabuhay. Sa totoo lang, pero ang hirap din mamatay. Nung nabubuhay, nabaon sa utang. Nung namatay, hindi na nabaon sa utang, nabaon sa lupa yung namatay. Pero yung buhay, nabaon sa utang at nangamoy lupa. Why hindi pinaghandaan? Dininay ang isang mabigat na reality. O ngayon, hindi ka pa man kunin ng Panginoon, may kapayapaan eh. Kaya nga sa totoo lang mga kapatid, aminin ko po, tinatamaan naman tayo ng worry at ng takot. Huwag lang patatagalin. Nung kasagsagan na ang daming namamatay, dati lalayo lang, nababalitaan mo, mamaya dyan, mga kasama mo na, malalapit na sa'yo, nasa tabi pa kami ng kalsada, Mindanao Avenue, so rinig na rinig namin. Dati, isang beses sa isang araw, may ambulansya, dumating ang panahon, every 2 minutes. So, nandoon na yung kaba. So, parang ang dating, parang kinakausap ako ni Lord, hintayin mo na lang, natamaan kayo niyan. Alam niyo po, doon kami kumuha ng insurance naman para sa COVID at para sa dengue. Kinuha ko yung mga anak ko, hindi man kami nagka-dengue o nagka-COVID, yung kapayapaan na, alam ko, pwedeng di naman talaga mamatay, pero papatayin yan finances mo. Pero at least, ma-hospitalize man, may tagti 300,000 o 150,000, pandagdag man lang doon sa ospital. So, hindi ka mauubos. Hindi ka matutuyo. Nakakapagbigay pala ng kapayapaan ang paghahanda. So, you have to anticipate it. Anticipate the dark days. Kapag hindi mo pinagandaan, hindi, in Jesus' name, hindi makakabagyo sa Pilipinas. Hello, kapatid. Hindi mo paghahandaan ng bagyo. Talagang daanan tayo ng bagyo. Hakuha natin, pero kapag napaghandaan mo yung bahay mo, napaghandaan mo yung mga bagay-bagay, halimbawa, nagkaroon ng ganitong kalamidad, sabihin na natin, mas mai-enjoy mo eh. Kesa yung naghahagilap ka, nag-aayos ka ng bubong mo kapag ang lakas-lakas na ng hangin, signal number 3, signal number 4, the best time to prepare, mga kapatid, ay yung hindi sa panahon ng bagyo, kundi sa panahon na umaaraw. Pero yung taong hindi mag-anticipate ng mga dark days, hindi nila paghahandaan yan. Kapatid, there's no harm in hoping for the best as long as you are prepared for the worst. Remember this, you listen to this very carefully. Champions do not become champions when they win the event. But in the hours, weeks, months, and years they spend preparing for it. Kaya sila nagkaroon ng celebration. Kaya sila nag-champion. Kaya sila nagkaroon ng mataas na level ng enjoyment. Why? Kasi pinaghandaan nila yon. Na yung opponent nila, hindi nila sinabi, yung sinabi kong invincibility, hindi ako tatamaan niya. Lahat ng boksingero pwedeng tamaan ng punch. Pwede ka mapuruhan. Pero kapag ang isang tao ay pambira, dinidinay yung reality, mapuruhan ka, tapos ka. Kaya hindi sila kampiyon eh. Pero ang champion, mga kapatid, naghahanda yan, hindi sa panahon ng laban. Bago pa dumating ang laban, naghahanda na siya at nagpe-prepare siya. Of course, they are hoping for the best, but they are preparing for the worst. Sinabi po, mga kapatid, ng The Art of War, sinabi nila that attack your enemy when they are unprepared. Attack your enemy when they are very happy. Napansin niyo po, mga kapatid? Kaya yun yung sinabi ko eh. Maraming bumagsak, hindi lang sa panahon na may problema sila. Napakaraming bumagsak nung panahon na masaya sila. Kaya itong pinag-uusapan natin ngayon, ito yung anatomy of enjoyment. Hindi porket masaya ka, habang buhay na yun, hindi, kapatid. Maraming nasakop na bansa nung nagse-celebrate sila. Bakit? Unprepared sila eh. Pinakamagandang pag-atake, yung hindi prepare yung kalaban at masayang-masaya siya. At mapapansin niyo po sa Biblia, maraming nakatikim ng matinding pagbagsak after nilang magkaroon ng mabigat
o malaking tagumpay. Nung nagkaroon ng matinding revelation kay Apostle Peter, grabe! After nun, denial. Tininay niya ang Panginoong Kristo. After manalo ni Elijah, nagtago siya at na-depress siya, halos magpakamatay na. Anong nangyari? Hindi nagbabantay sa panahon ng masaya, kapatid. Babantayan mo yung panahon na nagtagumpay ka, naging masaya ka, baka last mo na yan. Kaya nga laging magbabantay. Kaya sinabi dito, but let them also remember, there will be many dark days. There will be many dark days. At sabi dun sa susunod, everything still to come is meaningless. Biruin mo, no? Enjoy mo, pero dapat anticipate mo na may dark days kasi everything still to come is meaningless. Pagdating ni Lord, tapos yan. Pagdating hindi ka naghanda, dumating si Lord, ay tapos. Aanhin mo yung bahay, sasakyan, aanhin mo yung ipon mo. Hindi mo naman na-enjoy yung buhay mo. Kaya nga yung sinasabi natin, aanhin mo yung mga bagay-bagay na yan. Kaya ang ganda ng sinabi ni Jimmy Carter. Actually, bata pa ako, parang nagkaroon lang ako ng takot, pero sa totoo, nakatulong sa akin ng malaki to. Sinabi niya, we should live our lives as though Christ was coming this afternoon. We should live our lives as though Christ was coming this afternoon. Alam niyo po, nakatulong. Ito, sikreto. Dapat lagi kang may anticipation ng pagbabalik ng ating Panginoon. Yung mga walang ganitong klaseng anticipation, sila yung napag-iiwanan. Sila yung inaatake ng kaaway, kinain ng kasalanan. Sila yung mga nagsipag-backslide, kinasasanayan yung pagbabackslide, kinakasanayan yung pagtatampisaw sa mundo. They don't have the anticipation of the second coming. We should live our lives as though Christ was coming this afternoon. Everything still to come is meaningless. Guguhuin ang lahat ng bagay na yan. For you to enjoy life to the fullest, second, anticipate the dark days. Anticipate it. Prepare for difficulties. Prepare for death. Kaya nga sinabi natin, mga kapatid, prepare for the worst, but hope for the best. Yes. Doon ka magiging masaya. Why? Handa ka. At alam mo, ano man ang mangyari sa'yo, di mo lang naman pinaghahandaan kasing kamatayan, pinaghahandaan mo rin yung mga buhay. Kaya nga, napaka-importante, marunong kang mag-anticipate. Yan yung mga nagtatagumpay personally and even yung kanilang mga organizations kasi hindi sila bulag sa katotohanan. Don't deny your reality. Pangatlo, verse 9. Eto. Young people, it is wonderful to be young. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do. Lupit. Do everything you want to do. Take it all in. But remember that you must give an account to God for everything you do. How to enjoy life to the fullest? Number 3, act on your dreams. Act on your dreams. Ibig sabihin, mga kapatid, for you to achieve the future you want, you must identify what you really want to do in life. Kailangan ma-identify mo, ano ba talagang gusto kong gawin sa buhay? Then act on your dream. Don't just daydream about what you want. Identify it, plan how to achieve it, and then act on your dream. That is the path to the success you want. So sinabi dito, do everything you want to do. Take it all in. But remember that you must give an account to God for everything you do. Dalawang bagay, mga kapatid. It means, number 1, pursue your dream regularly. O, di ba? Napaka-balance niya. Alam mo yun, a-appreciate mo yung bawat araw na dumadating sa iyong buhay, na nararanasan mo, and then mag-a-anticipate ka ng isang realidad na may dark days talaga. Pero habang nag-a-anticipate ka nun, hindi ka namumuhay sa takot, pinaghandaan mo nga eh. So habang handa ka dun sa mga bagay na yun, tinutuloy mo yung buhay mo. Ang pangit dyan, masyado ka na natakot. Kaya ka nga naghahanda para makabawas ng takot mo yun at magawa mo yung dapat mong ginagawa na alam mo, kaya ko itong gawin.
Sige, medyo handa naman na tayo dito. But act on your dream. Pursue your dream regularly. Sinabi dito, enjoy every minute of it. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do. Take it all in. Mga kapatid, yung panahon ng kabataan o panahon ng kalakasan mo is the time for you to plan. It's the time for you to try new things. Sinasabi dito, ito yung panahon na pwede ka mag-explore ng mga new opportunities, new adventures. Alam niyo po, nagpapasalamat ako nung panahon ng teenager ako at nung 20s, nagkaroon po ako ng opportunity na magawa ko yung mga bagay na kung saan, alam kong hindi ko na magagawa ngayon. O hindi ko na magagawa kapag may asawa na ako, pag marami na akong anak, kaya makinig ka dito kapatid, maigi. Sa mga singles dito, huwag mong sasayangin yung panahon na yan na hindi ka pa nagbabayad ng kuryente, ng electricity bill mo, hindi ka pa nagbabayad ng bahay, kasi nasa magulang mo. Kapag sinayang mo yung panahon na yan, sayang. Yung magagawa mo pa, na hindi ka masyadong desperado at mahihirapan, gawin mo na ngayon. Ito yung panahon na mag-try ka ng mga bagay-bagay. Kaya nga po mga kapatid, kung medyo may edad na ako nung panahon, nung nagpastor ako, lalo na nag-senior pastor ako at that time, yung dito mismo sa church na ito, palagay ko hindi ko igagrab ito. Kasi tingin ko masisira karir ko. Pero ito yung panahon na nakikita ko, pwede ako mag-risk. Because I have all the time to take risk. Ano man ang mangyari sa buhay ko, at least may fallback pa ako. O kaya, sige, makakabangon pa ako. Kung sakaling hindi naging maganda, masaktan man ako, masugatan ako ng sobra, mapuruhan man ako, katulad ng mga nangyari sa mga nauna sa akin, tingin ko makakabangon pa ako. So yung iba, hindi magte-take risk doon sa kalagayan ko dati, pero ako sabi ko, total, 25, 26 years old, go! Sabi ko, malay mo, yung mga bagay na hindi kaya ng iba, magawa ko. Eh di, praise the Lord. Magkarbing pagpapala ako sa iba na masabi ko, lagi may pag-asa. Kaya ninyo. So act on your dreams. Hindi yung pupunta ka na sa maganda, gusto mo lagi nasa bed of roses, nasa cloud9 ka, wala ka matututuhan dyan. Maganda may product, pero isipin mo, mas maganda dumaan ka sa proseso. But act on your dreams, pursue your dream regularly, enjoy every time, every minute of it. Do everything you want to do. Do everything you want to do. Actually, mga kapatid, yung statement dito na do everything you want to do is not an encouragement, mga kapatid, na magpatuloy ka sa youthful fling or to satisfy your sinful desire. Hindi po yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin nito, reminder ito sa mga kabataan at sa mga taong malalakas pa, na habang malakas ka, mag-pursue ka na ng mga bagay na mahirap para sa iba na i-pursue. Pursue things that are hard for others to do. Isipin mo ngayon, ano yung mga bagay na hindi na nagagawa ng lolo ko at ng lola ko? Pag-isipan mo yan, maigi kapatid. O sa mga wala pang asawa ngayon, ayun yung mga bagay na hindi nila masyadong nagagawa na pwede kong gawin ngayon. Then do everything you want to do. Ibig sabihin, gawin mo na ngayon yung mga mahihirapan ka nang gawing bukas. Gawin mo na ngayon yung mga bagay na mahihirapan ka nang gawing bukas. Gawin mo na ngayon yung mga mahihirapan ka nang gawin kapag mahina ka na. Sabi ko, gusto ko makapag-aral sa Pilipinas, sa ibang bansa. Sabi ko, gusto ko magkaroon ng degree na gano'n. Hindi ko magagawa yun. Siyempre, bibigay mo na lang sa anak mo yun. Kaya nung panahon na kaya ko pang magtiis, mag-fasting na mas matindi, force fasting, para lang pang tuition, sabi ko, pay now, play later. Invest. Education before enjoyment. Papa-equip muna ako bago ako mag-enjoy. Kasi mas masaya, mas may enjoy mo ang buhay. Kasi equip ka eh. Kasi nag-invest ka muna. Pay now, play later. Pag inuna mo yung paglalaro ngayon, pagbabayaran mo yan bukas. Kasi napag-iwanan ka na. At mas mai-enjoy ng iba, ng mga nag-invest, ng mga nagpagod,
sa mga nagtino. Kaya kapatid, gawin mo na ngayon yung mahihirapan ka ng gawin kapag mahina ka na. So titignan mo na lang ano yung mga bagay na hindi na nagagawa ng mga may edad na. Pero sinabi dito, kahit may edad na, kaya mo pa rin mag-enjoy. Hanggat may lakas ka pa, hanggat may magagawa ka pa. Pero ano yung season mo ngayon na mas mabunga ka kapag ginawa mo to? Come to think of it. Ano yung season mo ngayon na mas magagawa mo yan kapag hindi ka na 90 years old? Kapag 90 years old ka na, hindi ko na to magawa. Gagawin ko na ngayon. Pagtitake ng risk. Alam mo yun, pagsisimula. Kaya nga sa mga maaga pa lang gusto mo mag-negosyante, maaga pa lang mag-fail ka na mag-fail. At least madami kang natutuhan. Para sa susunod, natuto ka, ano yung mga bagay na hindi ko na gagawin. At yung mga bagay na gagawin ko. Again, gawin mo na ngayon, yung mahihirapan ka ng gawin bukas. Karen Lam once said, a year from now, you will wish you had started today. A year from now, you will wish you had started today. Ngayon ka na mag-enjoy. Ngayon mo na gawin yung mga bagay na yan na kung saan makakaluwalhati sa Panginoon at may kinalaman, kapatid, dun sa purpose mo sa buhay. Huwag kung ano ang ginagawa. Kaya sinabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 17, eto maganda kapatid, teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust their money, which is so unreliable. Eto their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. Grabe no, yung provision pala na meron tayo ngayon, makinig ka maigi, binigay sa'yo yan ng Panginoon, hindi para i-hoard, kundi para in-enjoy yung blessing, yung provision, enjoy mo. Walang masama mag-ipon. Ang problema, inipon mo ng inipon, hindi mo na in-enjoy. Be wise. Mag-i-invest ka, but learn to pay yourself. Kasi yung mga blessings na yan, kapatid, who richly gives us all we need for our what? Enjoyment. Yung lakas na meron ka ngayon, gamitin mo para ma-enjoy mo yung buhay. Para magawa mo yung dapat mong gawin. Para makapaglingkod ka sa Panginoon na hindi na ganun pagtanda mo na. Of course, may ibang level. Retire lang naman yan eh. Hindi porket, kaya mga minsan yung iba, hindi, retire na ako. Hindi yun kapag wala ka nang gagawin. Sinabi ba si Lord, wag ka na magdi-disciple kapag 60 ka na? Huwag ka na maglilingkod at sasamba sa Kanya, magre-retire ka lang. Ibig sabihin, yung gulong na ginagamit mo dati, hindi na yon. Ibang gulong na ang gagamitin mo ngayon. Retire. So, binigay yan ng Panginoon para enjoy natin. So, pursue your dream regularly. Keep on pursuing things for the glory of God. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do. Take it all in. Pangalawa, mga kapatid, ito matindi. Act on your dreams, di ba? Pursue your dream regularly. Pangalawa, pursue your dream responsibly. Yun naman ang maganda. Napaka-balance niya. Sinabi dito, but remember that you must give an account to God for everything you do. Kaya nga, gawin mo lahat. Sige, mag-risk ka. Sige, gawin mo tong bagay na ito. Pero, wag kang parang wildfire. Dapat may foundation pa rin. Dapat may guidelines pa rin. But remember, you must give an account to God for everything you do. So dapat gagawin mo ito to glorify God. To touch other people's lives and to glorify God. Remember that youth, the time of your strength, or the time of your strength is the time to seize opportunities and to follow our desires. But there is always a but. Hindi lang yon. Remember that ultimately, there must be an accounting. Kaya inulit ito ni Solomon sa huling chapter ng Ecclesiastes 12 verse 14. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Hindi po ito threat. Reminder ito sa mga kabataan at sa mga may lakas pa na tinataglay at tinatangkilik ngayon na punong-puno ng mga oportunidad. There are open doors of opportunities set before you
that you will not have later in life. Nevertheless, enter them with the realization that you must make wise choices. Habang ginagawa mo yan, ng energetically, nang excited ka, dapat nare-realize mo, gagawin ko ito, makakaluwalhati kay Lord. Dapat wise choices. Remember, there are consequences that extend even to eternity. May mga consequences na hindi lang pandito, kundi hanggang eternity. So dapat mga kapatid, magpupurso ka ng mga bagay-bagay, araw-araw, kasi sayang yung panahon mo, gawin mo na yan. Habang magagawa mo pa, wag yung naghihintay ka, pag-usapan natin yun, hindi, maghihintay pa ako ng magandang panahon. Ha? Ito yung magandang panahon para gumawa ka ng tama. Act on your dream. Pursue your dream regularly. But pursue your dream responsively. Sabi ni Zig Ziglar, every choice you make has an end result. Kaya nga, fit na fit ito dito sa context na ito. Enjoy life while bearing in mind the coming judgment. Yun ang balance na ito eh. Enjoy mo yung buhay mo. Yung iba, nag-enjoy. Wala, ito. Hindi sila naging responsible. Walang accountability. Wasak tuloy. Ang ending, kalungkutan talaga. Enjoy life while bearing in mind the coming judgment. One thing is for sure, we're not getting any younger. If you're going to do something with your life, now it's the time. Mga kabataan, mga nanay at tatay, na kung saan may lakas ka pang tinataglay, now it's the time. Now is your window of opportunity. Yung kaya mo pang gawin ngayon, gawin mo na. How to enjoy life to the fullest? Third, act on your dreams. Act on your dreams. Ngayon na. But, laging may bantay, laging may guideline na titignan mo, na responsible ka sa bawat action mo. Lastly, verse 10, last but not the least, ito napakaganda. So refuse to worry and keep your body healthy. But remember that youth with a whole life before you is meaningless. How to enjoy life to the fullest? Pang-apat, apply discipline. Alam niyo po ba mga kapatid, ang tunay mga nag-i-enjoy sa buhay, yung mga disiplinado. Subukan mo mag-disiplinahin ng buhay mo, kalungkutan. Noong nakaraan, grabe. Napapansin ko, ang dami kong ginagawa, pero nakakapapayaan ko yung katawan ko. O ngayon, nag-aayos ulit ako. Nag-exercise daily, binabantayan ko na yung kinakain ko. Dali ako eh. Sobra sa sugar, sobra sa salt, kung ano-anong mga ini-intake mo. Kung anong kinakain mo, yun na nagiging ikaw eh. You are what you eat. Dalawang bagay mga kapatid pagdating sa disiplina para ma-enjoy natin ang ating buhay. Sinabi dito sa verse 10. Number 1, take care of your mental health. Take care of your mental health. Kaya sinabi mga kapatid sa RSV, remove vexation from your mind. Remove vexation from your mind. Yung ginamit dito mga kapatid na Hebrew word is kaas. Ang ibig sabihin ng kahas na ito, grief, ito tingnan nyo, remove mo daw yung kahas na yon. Ano ba yung kahas na yan? Grief, anger, frustration, vexation, provocation. Remove it. Refuse. Sabi dito yung pinuprovoke ka. Provoking yung sitwasyon. Indeed, each of us can invite both grief and anger at the same time. Ibig sabihin, yung kahas na ito, pwede mong i-invite yung grief, yung nalulungkot ka, pero mahaluan ng anger. Kapag hindi ka maigi, pag nagsanib yung grief sa ka-anger, dali yung mental health mo. Nalungkot ka na, nagalit ka pa, wasak na. Babantayan mo yan. Lahat tayo ay may grieving stage na tinatawag kasi may nawala eh. Diba? Kaya lang may stages yan, sabi nga ni Elizabeth Kubler-Ross. Diyan ka magagalit ka, magde-deny ka, tapos may bargaining pa, and sa acceptance sa dulo, kung makapunta doon. Kaya lang pag pinagsama itong grief na ito, yung nalungkot ka pero nagkalit ka na sa sarili mo saka sa mundo, ay dali ka nun kapatid. Kaya remove vexation from your mind. Sinabi po ng ilang mga Bible scholars, itong statement na ito, ang ibig sabihin nito, the bitterness provoked by a hard and disappointing world
So ito mga kapatid, remove vexation from your mind. Ito yung bitterness provoked by a hard and disappointing world. Dahil nahirapan ka, dahil may nangyaring pandemic, dahil may nangyari sa family mo, ngayon itong bitterness na ito, mapoprovoke ka ngayon. Mapoprovoke ka na magkalit ng magalit, mapuot, at the same time, madali ng anxiety. Alam niyo po mga kapatid, ingat tayo dito. Alam niyo yung mga tao ngayon, pati mga young people tend to be angry and resentful when things do not go their way. Na kung saan inaasahan nila. Kaya minsan ng mga tao, doon sila nagre-rebelde. Kasi nga hindi nangyari yung ginugusto nila. Nakakita ka ba ng mga taong ganyan? Nung hindi nangyari yung ginugusto nila, nagagalit na. Pag natalo yung gusto mo. Pag nanalo siya. Pag nanalo ka naman, siya natalo, siya naman magagalit. Siya naman magiging resentful. Ano mangyayari? Bitterness provoked by a hard and disappointing world. You have to take care. Kung meron na mag-aalaga dyan sa mental health mo, kapatid, hindi ako. Number 1, hindi rin yung doktor mo, ikaw mismo. Kasi papainumin ka ng gamot, di mo may iniinom, tinatapon mo. Pinapatulog ka na maayos, di ka naman matutulog ng maayos. So take care of your mental health. That's discipline. Para maging masaya ang isang tao, una, alagaan mo yung mental health mo kasi dyan nagsisimula yan, kapatid. Verse 10, sabi sa New English Translation, banish emotional stress from your mind. Yung term dito, banish emotional strength from your mind. So manage emotional damage. Manage emotional damage. Banish. Ibig sabihin yan, kapatid, remove, banish. Yung Hebrew word na yan, yung sur, depart, leave ito matindi, leave undone. Doon sa Hebrew word. Ibig sabihin, pag may kumakain na dyan na mali sa isip mo, wag mo nang ituloy. Pamatay ka na. Ay, tapos ka. Kilas-las ka. Na kumain ang kumain. Lukot ka, di ba? Tapos magalit ka kay Lord. Ba't nawala yan? Magalit ka doon sa doktor, magalit ka sa mga tao, magalit ka sa sarili mo, pinabayaan mo. O ayun na yun, combination ng grief and anger. Kaya sinabi dito, walisin mo yung emotional strength, yung emotional stress sa mind mo. Depart! Iwan mo or leave undone. Kung nakapagsimula ka na sa pag-meditate na hindi maganda, leave it undone. Huwag mo ituloy-tuloy. Apply discipline. Kasi ikaw rin ang kawawa. Sige, enjoy mo. Pag lablob mo dyan, basang-basa ka dyan. Pag lumublob ka dyan, posibleng hindi ka maapektuhan. Ulitin ko, kapatid, yan ang prinsipyo. Pag lumublob ka sa tubig, mababasa ka. Dilubluban mo yan, kapatid. Pag linubluban mo yan hindi maganda, kakainin ka nun. Pero, you can depart. You can leave it undone. Pwedeng umahon at maglinis ka. Pangalawa, mga kapatid, sa pag-a-apply ng discipline, take care of your mental health. Pangalawa, take care of your physical health. So refuse to worry. Keep your body healthy. Kaya nga sinabi dito, put away pain from your body. Put away pain from your body. Yung translate dito, mga kapatid, na pain, sa Hebrew, alam niyo po mga kapatid, ang ibig sabihin niya, madalas ang ibig sabihin niyan, evil, wickedness. So ibig sabihin, tanggalin, makinig ka maigi dito, para maalagaan mo yung physical health mo. Kasi lulungkot ka. Ako pambihira ba ako tayo matapos dito. Nung mga nakaraan, di nagpa-blood chem ako. Mamaya dyan, pambihira, may tumataas. Yung parang feeling mo mamamatay ka na. Pero isip-isip ko, nagpabaya. Ayun, buti na lang. Pwede pang mag-ayos. Paano kung hindi na? Buti na lang naaagapan. Yun sinasabi natin. Alam mo mga kapatid, yung sinabing pain dito, tanggalin mo yung masasama na inalalagay mo sa katawan mo. Ano yun, kapatid? Drugs, dangerous things, wrongful use of your sexual powers. Ayan, ang daming nadaming, kung ano-anong sakit. Remove evil. Ilang minutong kasiyahan, ilang oras na maling kasiyahan, panghabang buhay, nakaparusahan. Ano pa yung mga damaging things? Mga bagay na kung saan sisira sa katawan mo na masasama. Sabi dito, put away pain from your body. Well, may ginawa kang maganda, nadali ka, bahala na si Lord doon.
Pero yung mga bagay na pwede mong iwasan na masama, bakit kinakain mo ng kinakain? Bakit sinasaksak mo sa katawan mo tapos sa dulong-dulo, na ba itong buhay na ito? Hindi nila ako binibigyan ng pang-opera. Hindi ka mo na sana kailan operahan kung inalagaan mo pa lang ng maaga yung katawan na yan. So, pwede naman hindi agad mamamatay yung tao. Kaya lang, pambirira, 20 years ka, hindi makatayo. Huwag ka magpapabaya. Hindi porket may gamot ka, sisirain mo na yung buhay mo. Put away dangerous things. Bakit? Maikli lang ang buhay. Psalm 39, 4-5, Lord, remind me how brief my life on earth will be. Remind me that my days are numbered, how fleeting my life is. You have made my life no longer than the width of my hand. My entire lifetime is just a moment to you. At best, each of us is but a breath. How to enjoy life to the fullest? Fourth, apply discipline. Halagaan mo kapatid yung mental health mo. Kaya yan. Next week, ganda pag-usapan natin. Session with your depression. Halagaan mo yung mental health mo. Halagaan mo yung katawan mo. Nagkakasakit. Kahit naman alagaan ko magkakasakit nyo, yung mga point. Sana, huwag kang madali ng mga bagay na pwede mo namang iwasan. Ngayon, tamaan tayo ng isang bagay na dahil hindi natin naiwasan, mahala na ang Panginoon doon. At least, naging good steward tayo sa isip na ito at sa katawan na binibigay ng Panginoon. Maniwala ka, kapatid. Ikaw din mag-i-enjoy niyan. Yung pagtitiis mo, pagdidisiplina mo sa kinakain mo, sa pamumuhay mo, ikaw rin ang makikinabang yan. Saka yung mga mahal mo sa buhay ang makikinabang. Marami pa tayong mapaglilingkuran. Kaya nga hindi masamang mag-pray ng good health. Why? Kung ang prayer mo, Lord, para marami pa po kami mapaglingkuran ng mga kasama ko, mga pastors, pamilya ko, maglilingkod pa po sa iyo, Panginoon, ng mas malakas. Kapatid, apply discipline. How to enjoy life to the fullest? First, appreciate each day. Second, anticipate the dark days. Appreciate mo yung bawat araw na buhay ka pa, na humihinga ka pa, na meron ka pang makita, na nakakakita ka pa ng magaganda sa paligid mo sa buhay mo. Nandiyan pa yung mga nagmamahal sa'yo. Merong hindi nagmamahal sa'yo, maniwala ka. Di-discourage, no? Pero yun ang realidad. Pero gusto kong makita mo na may mga taong nagmamahal pa rin sa'yo. May mga taong concerned pa rin sa'yo. Appreciate. Number 2, anticipate dark days para mapaghandaan mo. And then kapag nagpaghandaan mo, hindi man totally, pero mga kapatid, alam mo, may kakayahan kang gumawa eh. Kasi alam mo, di ba kapag alam mo insured ka, nagagawa mo ito ngayon. Nakakapag-risk ka. Basta paghandaan mo, kapatid. Yung mga difficult days, yung mga dark days, and then act on your dreams. Huwag mong sayangin yung bawat araw para magpursu ka ng mga bagay na kung saan kaya mo pang gawin ngayon. But, pabantayan mo. Kasi mag-a-account ang Panginoon sa mabuti o masamang gagawin natin. Then apply discipline. Apply discipline. Let me end with this, verse 10. Sabi dito, so then, eto mga kapatid, tingnan mo itong maigi. Banish anxiety from your heart. Banish. So kapag meron ng mga ganyan, winawalis yan. Kasi yung iba, meron nang ganong klaseng pag-iisip, kung ano-ano na, ini-enjoy, walisin. Banish anxiety from your heart. Cast off the troubles of your body. For youth and vigor are meaningless. Uy, kahit na pala yung panahon na malakas ka, marami ka na-achieve sa buhay. Sinabi dito, eto importante yung word, meaningless. Ito yung Hebrew word, mga kapatid. Ang Hebrew word nito, hebel. Itong hebel na ito, ang ibig sabihin, vapor, breath. Solomon ends this passage by noting that childhood and the prime of life are fleeting, meaningless. Why? Yung vapor na ito, yung hebel na ito, ang ibig sabihin, tandaan natin, vapor is only there for a moment. You try to grab it, and it's gone. So it's the span of our lives. Kaya nga sa book of James, mga kapatid, ginamit niya yung same illustration to refer to our entire lifespan. James 4:14, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Pag hindi natin tinitingnan ng ganito ang buhay, ang dami mong sasayangin. Dapat malinaw sa'yo na bilang na ang araw mo. Why? Kapag malinaw sa'yo,
na hindi habang buhay, tayong buhay physically dito, aayusin mo na yung bawat segundo. Bawat minuto, bawat oras ng iyong buhay. Kasi hindi maliwanag sa'yo na hindi sa habang panahon makakahinga ka na maayos, mayayakap mo yung mahal mo sa buhay, higit sa lahat, mapaglilingkuran mo na mas malakas ang Panginoon ngayon. Huwag mong sayangin yung panahon na kaya mo pang magmahal. Huwag mong sayangin yung panahon na kaya mo pang magpatawad. Huwag mong sayangin yung panahon na kaya mong ayusin yung buhay mo para makaayos ng buhay ng iba. Don't be selfish. Don't be selfish. Enjoy life today. Enjoy life today. Alam niyo po mga kapatid, itong last verse na babasahin ko, ito dapat yung text natin ngayon. Kaya lang, dito ako nilid ng Panginoon. Ba't babasahin ko rin sa bawat isa sa atin ngayon? Gandang iwan ito. Philippians chapter 3 verse 1. Whatever happens, my dear brothers and sisters, whatever happens, my dear brothers and sisters, rejoice in the Lord. I never get tired of telling you these things. I never get tired of telling you these things. And I do it to safeguard your faith. Sabi niya gano'n, kahit na anong mangyari, rejoice in the Lord. Hindi ako magsasawa na ulit-ulitin sa inyo ito. Bakit kinakailangan yung enjoyment? Bakit kinakailangan ng rejoicing in the Lord? I do it to safeguard your faith. Ibig sabihin, kapag hindi mo na ini-enjoy ng tama ang buhay mo, tatamaan ang pananampalataya mo, ang future mo, and even yung destiny mo. Kung meron ka man, kapatid, i-enjoy sa buhay, rejoice in the Lord. In the Lord. Kapag nagtutuwa ka na, kapag naggagalak ka na, kapag na-i-enjoy mo na yung mga bagay na hindi nakapasok sa in the Lord, yan na wawasak ng faith natin. Sunod-sunod na dilubyo. Sunod-sunod na kalungkutan. Di bali ng mahirapan, pero na kay Lord ka. Kasi magkakaroon ka ng tunay na kagalakan. Pag ginagawa mo yun para sa Panginoon, yan ang magsisafeguard sa faith mo. Makikita mo, natatawid mo ang isang bagay. Sasabihin mo, Lord, salamat. Kahit malaming pagsubok, na-enjoy ko pa rin ang buhay ko. Enjoy life to the fullest. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. Who among you here right now na sinasabi mo, Lord, napuno ang buhay ko ng kalungkutan, parang hindi ko na maisip ko mararanasan ko pang maging masaya at mag-enjoy sa buhay. Maybe some of you right now, nagpaplano na mag-end ng kanyang buhay. Nagpaplano na isuko na lang, hintayin na lang ang wakas ng mga bagay-bagay. Kaya mo napakinggan ito, kapatid. The Lord wants to give you hope. Gusto kang patatagin ng Panginoon at palakasin. Habang buhay ka pa, hindi lang para sa mga young people ito, kundi sa mga may edad na kaya mo pang magdesisyon ng tama, malinaw dito sa passage. Na kaya mo pang gawin yung mga bagay-bagay, yung mga kaluwalhati sa Panginoon. Kaya mo pang itama yung mga maling nagawa mo. At kaya mo pang mag-enjoy na kung saan, nasa kalagitnaan ka ng kalooban ng Panginoon. Among you here right now, sinasabi mo, Lord, safeguard mo po yung faith ko. Ibalik mo po, Panginoon, yung joy of my salvation, Lord. Balik mo po ito, Panginoon, sa buhay ko. Sa atin na kinain ng takot, kinain, kapatid, ng galit, kinain ng matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Remember this, no one is hopeless whose hope is in Jesus. Kung ikaw itong tao ito, kapatid, gusto mo mapanumbalik ang kagalakan, ang pag-asa sa iyong buhay, unahin mo si Lord. Diyan nagsisimula ang lahat. Everything begins and ends with God. Give your life to Jesus. If you want to give your life to Jesus today, kapatid, if you want to surrender your life to Jesus today, sa Diyos na nagbibigay ng tunay na kagalakan at kakayahan para mamuhay ka ng mas maayos, kapatid. Mananalangin tayo, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Pray this prayer right now, Lord Jesus. Lord Jesus, Come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to I admit that I'm a sinner, you. I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Be my King. Be my King. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ikaw itong tao ito, inalipin ka ng takot, ng matinding lungkot, frustration sa buhay, hindi lang Savior si Lord ng iyong kaluluwa. Savior rin siya, kapatid, ng iyong situation.
Lord, ipanumbalik mo po, Panginoon, ang pag-asa. Ipanumbalik mo po, Panginoon, ang kapayapaan. Lord, ipanumbalik mo po ang kagalakan at kalakasan. In the name of Jesus, I speak life, Lord, for this person, Lord, na kinakain ng mga dead words ang kanyang isipan. Lord, I speak for healing in the name of Jesus. Lord, puspusin mo po siya ng pag-asa. Kapatid, magpapatuloy ka. Ibabangon ka ni Jesus ngayong araw na ito. Surrender everything to the Lord today. May kinakailan ihingi ng tawad, hingi mo ng tawad. May kinakailan ihingi mo ng tulong, humingi ka ng tulong kay Lord. He will come and save you. He will renew your spirit today. Fill these people right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. I will give you 1 minute. Ano man ang nararamdaman mo, ano man ang iniisip mo, let God heal you. Spirit of God, heal this mind. Heal this body. Yung mga nawalan ng pag-asa, Panginoon, bigyan mo ng pagkakataon, Lord, na ma-enjoy niya pa ang kanyang buhay, Panginoon. Don't waste your opportunity to rise once again. Don't waste this opportunity, kapatid, na muling bumangon at magkaroon ng pag-asa. Kay Lord, nagmumula ang lakas. Hugot ka sa Kanya. Kay Lord, nagmumula ang tunay na kagalakan. Delight yourself in the Lord. And He will give you the desires of your heart. Sa Kanya mo hanapin ang iyong kasiyahan. At ibibigay niya ang iyong nais. Maging masaya ka, kapatid, na may Lord ka sa buhay. Makikita mo, maraming tamang bagay ang mangyayari sa iyo. Oh Lord. Oh Jesus. Kausapin mo si Lord. May ipinapanumbalik na kagalakan, na kalakasan ng Panginoon ngayong oras na ito. Muli kang sumamba, muli kang magpasalamat, muli kang magpuri sa ating Panginoon. Bumangon kang muli. Hindi masasayang ang iyong oras, ang iyong araw, yung taon, ang iyong buhay. In the name of Jesus. Enjoy your life to the fullest. God will help you. God will bless you. If you're not dead, God's not done. And the best is still ahead. Oh Lord. Come on, just thank God and worship the Lord today. The Lord is touching your heart. The Lord is healing your soul. Everything is meaningless. Because apart from God, life is meaningless. Mapasayo na lahat ng bagay. Kung wala si Lord, wala pa rin kwenta ang iyong buhay. Mamuhay ka sa kalagitnaan ng kalooban ng ating Panginoon. Hindi mo panghihinayangan yang kapatid. Hindi mo panghihinayangan na sumamba ka. Hindi mo panghihinayangan na nalangin ka. Hindi mo panghihinayangan na sinuko mo buhay mo sa ating Panginoon. Oh, Jesus! The Lord is healing someone right now. The Lord is touching someone. Receive it, receive it. Come on, for the last time. Lift up your voice. Lift up your praise. Oh Lord. Oh God, thank you, Jesus.
Salamat na lang, Panginoon, dahil expertise mo ang umabot sa panahon, Lord, ng kaguluhan. Expertise mo magbigay ng kapayapaan sa kalagitnaan ng aming kaguluhan. Expertise mo, Lord, na magbigay ng lakas sa kalagitnaan ng aming kahinaan. Expertise mo, Lord, na gumamot, Panginoon, at magpahilom sa kalagitnaan, Panginoon, na kami nasasaktan. Expertise mo, Panginoon, na magbigay ng kagalakan, Panginoon, sa panahon na kami nalilito, Panginoon, nalulungkot na sa buhay. Marami pong salamat sa pag-abot mo sa amin. Sisimulan namin ang buhay na ito ng pag-i-enjoy ng tama, Panginoon. Tulungan mo po kami, gabayan mo po kami. Kapatid, napakinggan mo ang mensaheng ito. Sinasabi sa iyo ng Panginoon, enjoy life with your God. Enjoy life with the Lord in the midst of every difficulty. The Lord will help you. Salamat po, Panginoon. Right now, people of God, I want you to receive these blessings which God promised in Numbers chapter 6. Matatapos ang gawaing ito, pero yung biyaya ng Panginoon at pagpapala ng Panginoon ay hindi matatapos sa buhay mo. Ipoprovide ni Lord ang lahat ng bagay na yan for you to enjoy it, sabi ng Bible. Walang masasayang na lakas, walang masasayang na pagpapala, walang masasayang na mga bagay na meron ka dahil sasamahan ka ng ating Panginoon. Right now, people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. Jesus loves you. See you next week. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing.